Sa isang flashback ang ilan sa mga bata ay binibigyan ng espesyal na pagsasanay at tinuruan ng mga advanced na kasanayan. Si Sori ay nakikipagkumpetensya sa isa pang bata nang humakbang si Chol para protektahan siya. At sa panahon ng laban kinagat ni Chol ang tainga ng bata at malinaw na ang pagsasanay na ito ay malayo sa normal at mas mahalaga ang kaligtasan kaysa sa patakaran. Pagkatapos ay lumipat ang eksena 2 taon bago ang kasalukuyang panahon. Si Sori at Chol ay napapanaginipan ng kanilang nakaraan at sinabi ni Chol na hindi nito pinagsisisihan na tumakas mula sa pasilidad ng pagsasanay. Gayunpaman inamin ni Sori na pinagsisisihan nito ang kanyang desisyon ilang taon ang nakalipas lalo na nang mawala si Bimbim sa isang amusement park. At sa mga panahon na yun si Sori ay labis natatakot na ang kanyang ina ay baka saktan si Bimbim at ang takot na yun ay hindi nawala sa kanya. At sa kasalukuyan si Kim ay nakatali sa loob ng isang hotel habang si Sohee ay nakaupo sa tabi ng kanyang ama. Muling inayos ni Sori ang kamera at nagising si Kim at mariing hiniling ang kanyang atensyon. Nagsimulang sumigaw si Kim na lahat sila ay nagsisinungaling at bilang tugon nagbanta si Sori na puputulan ang kanyang pag-aari habang nagsimulang sumigaw si Kim sa panik ngunit hindi tumigil si Sori. Nagsimula nitong putulin ang isa sa kanyang kamay pagtapos ay sinunod ang kanyang maselang bahagi at sinira ang isa sa kanyang mata. At sa kaparehong oras si Chol ay nakatayo sa harapan ng mga tauhan ni Choi habang nagsuot si Chol ng gloves sa kaliwang kamay nito na pinagmumulan ng kanyang espesyal na kakayahan. Ang kanyang kaliwang kamay ay may taglay na napakalaking lakas at gamit lamang ang kamay na yun brutal na pinabagsak ni Chol ang lahat ng lalaki. Nang biglang isa sa tauhan ni Choi ay nagtutok ng kutsilyo sa lalamunan ni Bambam. Sinabi ni Chol kay Bambam na gamitin ang teknik na itinuro sa kanya pagkatapos ay binaluktot ni Bambam ang kanyang hinlalaki at niluwagan ang tali at nagawang mailigtas ang kanyang sarili pati na rin si Bimbim. At pagkatapos tinapos ni Chol ang mga natitira sa mga kalaban. Tinapos ni Sori ang kanyang sesyon ng hypnosis at inabutan si Sohee ng isang USB na naglalaman ng recording at hiniling na panoorin ito sa bahay upang gaman ang kanyang pakiramdam. Pinaliwanag ni Sori na hinahanap na ni Bambam si Sohee sa internet kanina at alam nila na si Sohee ay isa ring biktima ng blackmail. Kaya naman naglagay sila ng may sakit na pusa sa labas ng klinik at pinost nila ito online upang magtungo si Sohee doon sa kadahilanan na tutulungan nila ang pusa na magpapahintulot sa kanila na makausap siya at tulungan ito. Nagpasalamat si Sohee kay Sori at pagkatapos ay umalis. At nang maglaon bumalik si Chol sa bahay kasama ang mga bata at ang lahat ay binati ang bawat isa ng masaya. Samantala ang serial killer ay palihim na pinapanood ang lahat ng ito mula sa malayo. At sa gabing yun inamin ni Chol na nakaramdam ito ng simpatiya para kay Sohee dahil naaalala nito ang pagkabata ni Sori. Isang flashback ang pinakita na nakaupo si Sori ng tahimik na katulad ni Sohee habang lumapit sa kanya si Chol at binigyan siya ng hairpin na may bulaklak. Sinabi ni Chol na naalala pa rin ito ang mga araw na yun na palagi nitong prinoprotektahan si Sori. At sa sumunod na araw inilabas ni Chol ang kahon mula sa kanyang lumang mga gamit na naglalaman ng hairpin na matagal nitong itinabi para ibigay kay Sori. At samantala sinubukan ni Sori ang bagong recipe para sa kanilang almusal. At habang kumakain ng buong pamilya nagtanong si Bimbim kay Sori kung ano plano nitong gawin tungkol sa serial killer. Ibinahagi ni Bimbim na noong nakaraan gabi nang kausapin siya ni Sori siya ay gising pala at narinig nito ang lahat. Narinig nitong sinabi ni Sori na hindi ito hahayaan palayain ng killer upang manatiling ligtas ang magkapatid. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa bahay ni Gilha kung saan makikita si Kim na may mga benda sa kanyang kamay mata at sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. At sa kabila ng kanyang kondisyon hindi nagpakita ng pag-aalala si Gilha sa kanyang asawa at siya ay malamig at walang pakialam na babae. Samantala inaresto ng mga pulis ang lalaki na sumusunod sa babae at idineklara ito bilang ang serial killer. Hinarap ni Kang ang commissioner at ikinatwiran na ang binata ay may kapansanan sa pag-iisip at hindi maaaring maging killer. Gayunpaman tumanggi ang commissioner na makinig at sinabi na ang presensya ng binata malapit sa pagkawala ng babae ay sapat na upang isara ang kaso at nais niya ito matapos sa lalong madaling panahon. Gayunpaman napansin ni Kang ang bracelet ng babae at naramdaman na tila may bahagi pa sa kaso na hindi nalulutas. At sa kabilang banda napansin ni Sori ang kaparehong bracelet na may krus na kinuha nito mula sa kamay ni Kim. Sinubukan ni Chol ibigay kay Sori ang hairpin ngunit naglagay ito ng lipstick at umalis upang magtungo ng simbahan. At mula sa pagsasalita ng lolo lumalabas na minsan nagkaroon si Chol ng relasyon sa iba na maaaring dahilan kung bakit lumalaki ang distansya sa pagitan nila ni Sori. Pagkatapos ay tinawagan ng dalawa ang serial killer at pinadalhan ito ng litrato ng martilyo na may bahid ng dugo. Ang martilyo na ito ay mismong sandata na ginamit ng killer para patayin ang dalaga at naroon pa rin ang kanyang mga fingerprint.
At matapos na magbanta pinatay ng lolo ang tawag at sa simbahan nakipagkita si Sorry kay Park at sinabi na ang killer ay isa sa mga miyembro ng simbahan. Labis na nagulat si Park at nagpadala ng mensahe kay Choi at pinapakita ang kanyang pagkadismaya lalo na't si Choi ay dating gangster. Inamin din ni Sorry na hinipnotismo nito si Kim at Tony para parusahan sila. At balik sa bahay nagtanong si Bambam kay Sorry kung bakit niya ito nakitang umiiyak sa panahon ng hypnosis. Pinaliwanag ni Sorry na lahat ng sakit na idinudulot nito sa iba ay nagmumula talaga sa sarili nitong isipan. At sa tuwing may pinapahirapan nito nararamdaman nito ang kaparehong sakit at nang marinig ito nakaramdam ng pakikiramay si Bambam para sa kanyang ina. Napagtanto nito kung gaano karaming sakripisyo ang ginawa nito para panatilihing ligtas ang pamilya at kung paano ito patuloy na nagiging mapagmahal na ina sa kabila ng sakit na dinadala nito. At sa paaralan ipinagdiriwang ng mga estudyante ang pagtatapos ng pangbablackmail ni Tony. At samantala ang presidente ng paaralan na si Sok ay nagsimulang magplano kung paano nito mababawi ang kapangyarihan. Binisita ni Park ang bahay ni Gilha at sinabi na si Kim ay nasa ilalim ng hypnosis katulad ng nangyari kay Tony. At nang tinanggal ni Kim ang kanyang benda lumalabas na siya ay ganap na maayos at nakumbinsi si Park at Gilha na sinasabi ni Sorry ang totoo. At matapos na marinig ang lahat ng masasamang gawain ni Kim isinara ni Gilha ang kurtina at pinatay si Kim gamit ang isang mabigat na bagay. Pagkatapos ay sinabi nito kay Park na kukunin niya ang insurance ni Kim at kukunin din ang kanyang posisyon sa estado na mas makakabuti para sa kanya. Ang serial killer ay dumating sa clinic at nagsimulang magbanta kay Chol at tinatanong kung ano ba ang gusto nila. Dumating din si Kang sa clinic at nagkukunwari na mag-iimbestiga ulit habang pinakita ang mga nakakatawang kasuotan. Nang biglang kinuha ng serial killer ang isang tuta at tinutukan ito ng kutsilyo at sinubukan siyang pigilan ng dalawa. At samantala dumating si Sorry para sunduin ang magkapatid mula sa paaralan. Ang isa sa mga babae ay tinawag ang kanyang ina at pabiro siyang tinukso ni Bimbim at sinabing sinusubukan nito maging manugang ng iba. At balik sa klinik kinagat ng tuta ang kamay ng serial killer at nakatakas sa kakaibang paraan at nagtago ng ligtas. At dahil sa kagatang serial killer ay natisod sa isang cabinet dahilan para mahulog ang mga costume. At nang makita ang mga ito naunawaan ni Kang ang lahat habang sinubukan ni Chol na hulihin ang serial killer ngunit doon dumating ang pamilya at inatake siya ni Bambam para patambahin ito. Tinignan sila ni Kang at nagsimulang pagdugtungin ng mga bagay sa kanyang isipan. Ang isa sa kanila ay kasya ang costume ng pusa at ang isa naman ng aso kaya nagtataka ito kung nasaan ang unggoy at ibig sabihin na ang ikalimang miyembro ay nagtatago. At bago pa ito makapag-isip tahimik na lumapit ang matanda at inatake si Kang dahilan para mawalan ito ng malay. Isang flashback mula sa 2 taon ang nakalipas ang pinakita at nakita ni Sorry ang isang artikulo tungkol kay Doomvelper at mabilis na pagtanto na konektado ito sa espesyal na pagsasanay. Sinabi nito kay Chol na si Doomvelper ay isa sa mga kabatch nila mula sa training facility. Kaya naman nagpasya sila na bumalik sa bayan na yun para wala ng tao ang mamamatay at magawa nilang mahuli ang serial killer. At sa sumunod na araw dumating ang mensahero para kay Sorry at sa loob ng package ay ang mga larawan ng lahat ng biktima ni Doomvelper. At kasama sa kanila ay ang larawan mismo ni Sorry na kinuha sa kaparehong araw kung saan nawala si Bimbim sa amusement park. At sa mga sandaling yun si Sorry ay naging tiyak na si Doomvelper ay tinatawag siya pabalik sa lumang nayon. At balik sa kasalukuyan nabawi ni Kang ang kanyang malay at natagpuan ang kanyang sarili na nakatali habang ang serial killer ay nakatali ulit pabalik sa dati nitong hawla. At nang makita na pareho silang nakatali naghinala si Kang na si Chol ay talagang si Doomvelper. Dahil ginagamit ni Doomvelper ang parehong uri ng tali sa kanyang mga biktima. Gayunpaman nagpatugtog si Chol ng call recording para kay Kang kung saan malinaw na inamin ng killer na siya ang serial killer. Pagkatapos ay pinag-usapan ng pamilya kung dapat ba nilang sabihin kay Kang ang lahat. At bago matulog hiniling ni Bambam kay Sorry na huwag gamitin ang hypnosis muli dahil ayaw nitong maramdaman ng kanyang ina ang pagpapahirap na ginagawa nito sa iba. Ang eksena ay lumipat kay Gilha na dumating upang salubungin si Choi at lumalabas na si Gilha ay dating asawa ni Choi at siyang tunay na ina ni Tony. Sinabi ni Choi sa kanya na ipinasok nito si Tony sa isang mental ospital at nang marinig ito labis ang galit ni Gilha at tumigil din sa pagkain si Choi at nagsimulang umalis sa lugar. At doon nagsimulang damaloy ang dugo sa kanyang tiyan at nagsimula din itong sumigaw sa sakit dahil sa mga sandaling yun isang alaala ang nabuo sa kanyang isipan. Kung saan pagkatapos nitong patayin si Sorry lumapit ito sa kanya at tinusok ang kanyang tiyan gamit ang isang bagay. At sa kasalukuyan matapos na masaksihan ng lahat ng ito nagpasya si Gilha na magiganti kay Sorry at tinawagan si Miyuk. At balik sa bahay sinabi ng serial killer kay Kang na ang pamilyang ito ay dinudukot ang mga tao at pinapahirapan sila. At sa halip na tumugon mahinahong tinanong ni Kang ang serial killer kung nagsisimba ba ito.
Tumugon ng serial killer na hindi ngunit napansin ni Kang ang kaparehong bracelet na krus sa kanyang paa. Mabilis itong nakilala ni Kang na bracelet ng babae at napagtanto na siya ang kaparehong tao na pumatay sa babae at kinuha ang bracelet mula sa kanya. Pinakawalan ni Chol si Kang at ibinigay sa kanya ang kaparehong martilyo na ginamit sa pagpatay at pinaliwanag ni Sori kay Kang na ang serial killer na ito ay isa lamang ang pinatay at ang tunay na killer ay ang kanyang kabatch mula sa special training na ngayon ay miyembro ng simbahan sa bayan nila. Si Kang ay nalilito at hindi maintindihan kung anong uri ng espesyal na pagsasanay ang sinasabi nito. Pagkatapos ay pinasok ni Sori ang kanyang isipan gamit ang hypnosis at pinarana sa kanya ang mga alaala na yun at ipinakita kung paano inutusan ni Ann ang kanyang mga tauhan na sundan sila habang tumatakas at doon lamang naunawaan ni Kang ang lahat. Pinakita ni Sori ang numero na tato sa kanyang dibdib at pinaliwanag na sa espesyal na pagsasanay wala silang mga pangalan at tanging numero lamang. Mabilis na sinuri ni Kang ang dibdib ng serial killer ngunit wala itong nakita na kahit na ano. Inaresto ni Kang ang serial killer ngunit dahil ang pamilya na ito ay nakagawa din ng krimen inutusan niya ang mga ito na huwag umalis ng lungsod. At sa sandali na tila kakaiba ang saya dahil sa sitwasyon sinimulan kuna ni Kang ng litrato ang buong pamilya sa kanilang mga costume. Pinaliwanag ni Sori na si Bimbim ay may trauma kaugnay sa flashlight at ang maliliwanag na kislap ay nakakasakit sa kanyang mata. Naintindihan ni Bimbim kung bakit lagi itong pinipigilan sa pagkuha ng litrato upang ang flashlight ay hindi aksidenteng matamaan ang kanyang mata. At matapos na malutas ang kaso naisip ni Kang ang simbahan at binisita ang simbahan sa gabi at natuklasan itong sarado. At doon lumitaw si Park mula sa likuran at sinabi ni Kang sa kanya na nais nito maging miyembro ng simbahan at dinala siya ni Park sa loob. At sa bahay nagsanay si Bimbim na tawagin si Sori na ina sa unang pagkakataon dahil ang kanyang puso ngayon ay ganap ng bukas para sa kanya. Ngunit bago umalis patungo sa paaralan ang tanging nasabi lamang ni Bimbim ay gusto nito ang luto ng kanyang ina. Isa pang flashback sa amusement park ang ipinakita at natagpuan ni Sori si Bimbim sa isang photo stall kung saan maraming flashlight ang kumikislap sa mga mata ni Bimbim. Nagkaroon si Bimbim ng seizure at ang kanyang mata ay namuti kung saan lumalabas na si Bimbim ay isinumpa sa paraang hindi nito makita ang mga flashlight at na kapag nangyari ito titigil lamang ang kanyang seizure matapos nitong makakita ng dugo. At para mailigtas ito hiniwa ni Sori ang kanyang sariling kamay at pinakita kay Bimbim ang dugo. Sinabi ni Bimbim kay Sori na ang trauma nito ngayon ay magaling na at naglakad patungo sa paaralan ng nakangiti. At sa paaralan ng bagong estudyante na si Miyuk ay isang bully at inaapi si Luna. Dumating si Bimbim at ininsulto din siya ni Miyuk at idiniklara ang kanyang sarili bilang kontrabida ng paaralan. Napansin ni Bimbim ang numero 12 na tato sa dibdib ni Miyuk at ibig sabihin na si Miyuk ay nagmula din sa espesyal na pagsasanay. Sinabi ni Bimbim na nais nitong magtanong ngunit tumugon si Miyuk ng pakikipag-away. At sa panahon na ito dumating si Sok at ipinakita kay Bimbim ang isang peking social media account na ginawa nito kung saan palihim nitong nag-upload ng larawan niya. Humingi si Sok ng mas maraming larawan at nagsimulang kumuha ng litrato kasama ang kanyang mga kaibigan. Maraming flashlight ang tumama sa mata ni Bimbim kung saan naging puti ito at brutal nitong binugbog si Sok at ang mga kaibigan nito hanggang umagos ang dugo. Nagmadali si Bambam at pinigilan siya at dinala ito pabalik sa kanyang katinoan sa pamamagitan ng pagpapakita ng dugo sa kanyang kamay. At nang makita ito humanga si Miyuk kay Bimbim at sinabi na nakatira ito sa isang bukid na parang isang ampunan. Inimbitahan nito si Bimbim sa lugar at sinabi na maaari nitong itanong ang kahit ano na gusto niya. At sa bukid dumating si Gilha upang makita si Bimbim at nagkukunwari na nagpapakita ng simpatiya niyakap niya ito ngunit sa mga oras na ito nawala ng malay si Bimbim. Pagkatapos ay tinawagan ni Gilha si Sori at sinabi sa kanya na si Bimbim ay nasa bukid dahil nakipag-away ito at ayaw na makipag-usap kahit kanino. Mabilis na nagmadali si Sori sa bukid habang inalok siya ni Gilha ng juice na may pampakalma ngunit hindi ito tinanggap ni Sori. At sa mga sandaling yun dumating si Miyuk mula sa likuran at ginamit ang teaser sa leg ni Sori dahilan para mawalan nito ng malay. At nang buksan nito ang kanyang mata nakita nito ang kanyang sarili na nakakulong sa isang silid habang isang babaeng nakamaskara ang lumapit sa kanya at isang sandali naniwala si Sori na ito si Ann. Pinakita ang isang flashback at noon minsan inutusan ni Ann si Sori na gamitin ang drilling machine sa mata ng isang traidor at hindi sa ilalim ng hypnosis kundi sa totoong buhay. Hindi ito nagawa ni Sori at malamig na sinabi sa kanya ni Ann na ang sakit ng hypnosis ay kasing sakit ng totoong pisikal na sakit ngunit itinapon ni Sori ang drill sa halip. At balik sa kasalukuyan ipinagpalagay ni Sori na ang babaeng nakamaskara sa harapan niya ay si Ann. At nang alisin ng babae ang maskara lumalabas na ito ay si Gilha at sinabi nito na ginawang lumpo ni Gilha ang tatlong lalaking pinakamahalaga sa kanyang buhay at dahil dito hindi niya mapapatawad si Sori. Pagkatapos ay isiniwalat ni Gilha na si Choi ay kanyang dating asawa at napilitan silang maghiwalay sa panahon ng matinding kahirapan.
Napansin ni Sori si Bimbim na nakakulong sa loob ng isang hawla sa tabi niya. Tinakpan ni Gilha ng tela ang bibig ni Sori para pigilan ito na magsalita at isinabat ito sa kanyang leeg. At nang mahirapan si Sori na magsalita, binigyan siya ni Gilha ng telepono at sinabihan ito na mag-type sa halip. Nag-type si Sori ng salitang atensyon at ginamit ang kanyang binti upang hawakan ang leeg ni Gilha. At para iligtas ang kanyang sarili, napilitan si Gilha na putulin ang tali ni Sori. At samantala balik sa bahay si Bambam at Luna ay dumating at isiniwalat ni Luna na ang bukid ay pinopondohan ng pera ng simbahan at si Sok ay anak ni Park. At nang marinig ito, nagmadali si Chul sa bukid, ngunit hinarang siya ni Miyuk sa labas at pinigilan siya. At sa oras na makarating si Chul sa loob, na daig na ni Gilha si Sori at brutal na inatake ni Chul si Gilha gamit ang kanyang malakas na kaliwang kamay. At habang ililigtas nila si Bimbim, natuklasan nila ang maraming hawla sa lugar na may ilang babae na nakakulong sa loob. Pinalaya silang lahat ni Sori at pagkatapos itinali ni Sori si Gilha sa isang stretcher at labis na nagmamakaawa si Gilha na patawarin siya at nangako na hindi na nito sasaktan ang mga bata. Hindi pinansin ni Sori ang kanyang pagmamakaawa at ginamitan siya ng hypnosis at nagtanong tungkol sa serial killer sa simbahan. Sinabi ni Gilha na hindi nito alam kung sino ang killer, ngunit iginiit nito na si Park ay hindi mabuting tao. Isiniwalat nito na pagkatapos na mapatay si Kim, sinaktan siya ni Park at isa itong kasuklam-suklam na tao. Inamin din nito na si Park ang mga nagkulong sa babae at sa madaling salita ang tunay na utak sa likod ng lahat ay si Park. Nagsimulang pahirapan ni Sori si Gilha at iniwan itong duguan at halos wala ng buhay bago nagtungo sa simbahan. Ngunit para mas maintindihan ng kwento, isang flashback ang pinakita ang isang bata na napupuno ng dugo at itinali ang kanyang sarili sa isang upuan gamit ang mga strip. Ang batang ito ay marami ng pinatay na bata sa panahon ng kompetisyon ng pagsasanay. Sinukat ni Ann ang kakayahan ng bata at sinabi na nais niya itong pahirapan pa ang maraming tao, ngunit masyadong namatay ang iba pa at tinawag ni Ann si Sori para humakbang. At balik sa kasalukuyan, sinubukan ni Chul na pakalmayan si Sori gamit ang mga bendahe, ngunit bigla nitong naalala ang unang beses na bumisita si Park sa klinik kasama ang kanyang aso. Nagising ito at lumapit sa aso ni Park at pinatahimik ni Sori ang buong pamilya habang kinuha ang isang mikropono mula sa kwelyo ng aso. At naging malinaw na sa oras na dumating si Park sa nayon, sinadya na nitong saktan ang kanyang aso at naglagay ng recorder at iniwan ito malapit sa kanilang bahay para makinig sa kanila. Sinira ng matanda ang recorder sa ilalim ng kanyang paa at iniwan ni Sori ang kanyang kagamitan sa hypnosis sa bahay sa araw na yun dahil naniniwala ito na maaari niyang mapatay ang isang tao sa pagkakataon na ito. At habang paalis ito, pingilan siya ni Chul at sinabing nais niya itong protektahan, habang sinabi ni Sori sa kanya na manatili para sa kapakanan ng mga bata at nagkunwari na hahalikan siya habang tinurukan ito ng pampakalma upang hindi makasunod sa kanya. Narating ni Sori ang simbahan kasama ang aso ni Park, kung saan naghihintay si Park at si Kang ay nakahiga na walang malay. Binati siya ni Park sa pagsabing siya ang numero 11 at tumugon si Sori na wala itong nakitang marka sa kanyang katawan. Nagtanong si Park kung nakalimutan ba siya nito at sinabi nito na taon na siya nitong sinusundan at ang lahat ng pagpatay ay layuning magpadala sa kanya ng mensahe. Isang flashback ang nagpapakita na kahit noong araw na nawala si Bimbim sa amusement, si Park ay nasa lugar din. Biglang tinapos ni Sori ang usapan sa pagsabi nito ng atensyon at hindi nakagalaw si Park sa lugar. Samantala nagising si Chul na nakatali sa upuan at napagtanto na itinali siya ni Sori bago umalis. Sinabihan siya ng matanda na manatili, ngunit naluha si Chul nang hindi napipigilan. At nang lumapit ang matanda, pinatombe niya ito para mawala ng malay at tumakas. At balik sa simbahan, sinabi ni Sori kay Park na hindi ito natatakot saktan ang iba upang protektahan ang kanyang mga anak. Ang kanyang tunay na kinatatakutan ay maging katulad niya ang kanyang mga anak. Biglang tumawa si Park at lumalabas na ang hypnosis ni Sori ay hindi tumatalab sa kanya. Isa pang flashback ang nagpatunay na si Park ang kaparehong bata na kinagat ni Chul ang tainga sa panahon ng pagsasanay, at dahil ang isa sa mga tainga niya ay nasira, hindi nito naririnig ng maayos ang atensyon na command. Pagkatapos ay ibinunyag ni Park ang kanyang numero 11 na tattoo na nakatago sa kanyang buhok. Sinabihan nito si Sori na atali ang kanyang sarili ng kusang loob o papatayin nito ang aso. At para mailigtas ang aso, itinali ni Sori ang kanyang sarili sa upuan at hiniling sa kanya na palayain ito. Hinayaan ni Park na umalis ang aso, pagkatapos ay lumapit kay Sori at hinahangaan ang peklat nito at itinali din ang kanyang binti. Hindi niya tinakpan ang bibig nito dahil nais niyang marinig ang sigaw nito. At sa labas ng simbahan dumating si Chul at pinigilan siya ni Miyuk habang gumawa ito ng isang madrang arte at sinabi na lahat ng ginagawa niya ay utos lamang ni Gilha. Sa kalagitnaan ng pag-arte, bigla nitong sinaksak si Chul sa tiyan, pagkatapos ay nagpadala ito ng mensahe kay Park at sinabing ang kanyang trabaho ay tapos na.
At balik sa bahay ang magkapatid ay nag-aalala tungkol sa kanilang ina at doon nakatanggap si Bimbim ng tawag mula kay Sok na anak ni Park. Hinamon nito ang kambal na makipagkita sa kanya at sa hindi pagpansin sa babala ng matanda si Bambam at Bimbim ay umalis ng bahay para harapin si Sok. At sa kabilang banda pinaliwanag ni Park kung gaano nito nahuhumaling kay Sorry at suot pa nito ang bracelet na may krus na kumakatawan sa sistema ng numerong mula sa kanilang pagsasanay. At dahil sa obsesyon na ito sinabi nitong hindi niya ito papatayin ng madali at isiniwalat din ni Park na ngayon ang kanyang dalawang anak na si Sok at Miyuk ay nakipaglaban sa mga anak ni Sorry at muntik na silang mapatay. Si Bimbim at Bambam ay dumating upang makipaglaban ngunit sa pagkakataon na ito pinigilan ni Bambam ang kanyang kapatid at sinabi sa kanya na siya ang lalaban sa halip. Sinabi nito na si Chol ay palihim siyang sinanay at itinuro sa kanya na ang pinakadakilang armas ng lalaki ay ang kanyang kamay pagkatapos ay binaluktot nito ang isang barya gamit ang kanyang daliri. Ibinigay ni Bambam ang barya na yon kay Bimbim at nagtungo upang makipaglaban kay Sok at sa huli natalo nito si Sok ngunit naglagay ng kutsilyo si Miyuk sa leeg ni Bimbim at pinaliwanag sa magkapatid na sila ay sinusuri upang makita kung sino sa kanila ang tunay na gising na ang kapangyarihan. At nang marinig ito isang alaala ang lumitaw kay Bambam at naalala nito ang kanyang pagkabata nang minsan sinabi ni Sorry na matapos nitong pahirapan ng kapitbahay ang kanilang ina ay may kakaibang kakayahan. At kung sakaling makita nito ang ganitong paggising ng kapangyarihan sa kanyang kapatid ay dapat niya itong pigilan. Ngunit sa kasalukuyan sa halip na pigilan ang kanyang kapatid sinubukan ni Bambam na gisingin ito sa pamamagitan ng pagkislap ng isang sulo sa kanyang mata. Sa una ay bumagsak si Bimbim ngunit muli itong bumangon na kulay puti na ang kanyang mata. At pagkatapos brutal nitong binugbog si Miyuk at inatake ito ng paulit-ulit hanggang sa umagos ang mga dugo at doon lamang nito nabawi ang kanyang kontrol. Nagtungo ito kay Sok at sinabihan siya na ipaalam sa kanyang ama na pareho silang natalo sa laban. At sa kaparehong oras si Park ay nakatanggap ng isang mensahe at nagsasabing nabigo ang pagsusuri. Labis niya itong ikinagalit dahil ang parehong bata na sinanay niya ay parehong natalo. At sa kanyang galit naglagay ito ng pako sa kamay ni Sorry at nagsimula niya itong paluin. Hindi nagpakita si Sorry ng takot na mas lalong ikinagalit nito at binaon nito ng tuluyan ang pako sa kanyang kamay. Samantala dumating si Choi sa klinik at nagsimulang magbanta sa matanda. Si Choi ngayon ay nakakagalaw dahil sa mga painkiller at mahinahon na nakipag-usap ang matanda sa kanya at sa gitna ng kanilang pag-uusap bigla nitong hinawakan ang kanyang leeg. Isang patalim na nakatago sa daliri ng matanda ang tumagos sa leeg ni Choi kung saan umagos ang dugo at bumagsak ito na mabilis niyang ikinamatay. At balik sa simbahan si Chol ay nakapasok sa loob kahit pa ito ay nasaksak sa tiyan. At sa kabila ng kanyang pinsala hinamon nito si Park sa isang laban habang isinuot ni Chol ang kanyang gloves at nagsimulang maglaban ng dalawa. At dahil si Chol ay nasugatan brutal siyang nadaig ni Park at binugbog ito hanggang sa bumagsak ito sa sahig. At dahil sa matinding emosyon sinabi ni Chol kay Sorry na hindi niya sila maliligtas habang sinubukan ni Sorry na itaas ang kanyang kamay ngunit hinawakan ni Park si Chol at kinagat ang parte ng kanyang tainga at itinusok ang kanyang kamay gamit ang pako. Malapit na nitong tapusin si Chol nang biglang umagos ang dugo mula sa kamay ni Park at paa. At lumalabas nang nakahiga si Park sinaksak ni Sorry ang pako mula sa kanyang sariling kamay sa napinsalang tainga ni Park at binuksan ang pandinig nito. At nang sabihin nito ang salitang atensyon na gawa ni Park na marinig ang command at ngayon siya ay nasa ilalim ng hypnosis. At sa pagsunod sa mga utos ni Sorry binutis nito ang kanyang sariling kamay at paa. Naglakad si Park patungo sa pader at tumayo sa lugar habang tinanggal siya ni Sorry sa ilalim ng hypnosis. Napagtanto nito na hindi ito si Chol ngunit sarili niya mismo ang nakapako sa pader. Malapit na siyang tapusin ni Sorry nang magkamalay si Kang at pinigilan siya nito at sinabi na huwag nitong kunin ang batas sa kanyang sariling paraan at pinakita ang larawan ng kanyang pamilya. Pinaalala nito sa kanya na para sa kapakanan nila hindi dapat siya muling makulong sa kadiliman na ito. Ibinigay ni Sorry si Park sa mga pulis at nagtungo kay Chol at niyakap ito ng mahigpit. Inaresto ni Kang si Park at pinaalam sa serial killer na si Park ang nasa likod ng lahat. Ang eksena ay bumalik sa bahay kung saan itinapon ng matanda ang katawan ni Choi. Nang biglang dumating ang magkapatid na napupuno ng dugo at hindi nagtagal si Sorry at Chol ay dumating din. At sa unang pagkakataon lahat sila ay kumilos na parang isang tunay na pamilya at silang lima ay umupo ng magkakasama at suot ang bands na binili ni Sorry. At habang inabot ni Sorry ang kanyang sariling band nakatanggap ito ng tawag mula kay Ann. Sinabi ni Ann kay Sorry na lahat ay umaayon sa kanyang plano at alam nito na madali niyang matatalo si Park. At nang magtanong si Sorry kung ano ba talaga ang plano nito tumugon si Ann na hindi maiisip ni Sorry kung gaano kalapit ang katotohanan at lumalabas na palagi silang sinusundan ni Ann at may mas malaki pang paparating. Maraming salamat mga lodi ko, love you all.